Kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating magiging topic ngayon ay yung part 2 ng Names of the Holy Spirit in the Scripture. Yung pangalan ng Holy Spirit, pati bang pangalan niya, titles sa banal na kasulatan. Pero bago tayo mag-umpisa, basa muna tayo dito sa ikalawang Pedro. Sabi dito na maalaman mo na ito na alingmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kaloob ng mga tao ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan po yung nakasulat sa ikalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Tuloy na ho natin ang ating topic. Yung names and titles of the Holy Spirit. So tayo sa natalakay na ho natin doon sa part 1. Siya ho yung Spirit of God. Then, yung Spirit of the Lord. Siya din po yan. Dito sa Lucas. Sa Lucas 4:18. Andito tayo sa Lucas 4. Yan. Sabi dito, the Spirit of the Lord, Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel of the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach the deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to the set and liberty them that are bruised. Yan. Itong itong talata na to, kinuto ni Lucas doon sa Isaias. Sa Isaias 61. Ayan, sa Isaias 61. Yan, sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord had anointed me to preach the tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Yan. Yan ang pangalan ng isa sa mga pangalan ng Holy Spirit. The Spirit of the Lord, ang titles. Sa pa? Sabihin siya yung Holy Spirit. Ito natalakay na natin to ng part 1 eh. Ito to sa Psalms. Psalms 51. Sabi dito, cast me not away from the presence, and take not thy Holy Spirit from me. Holy Spirit. Tapos, siya yung Holy Spirit of promise. O, basa tayo dito sa sa Efeso. Sa Efeso 1:13. Sabi dito, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Promise. O, basa pa tayo dito sa Acts 1.
Sabi dito, dito sa yan yung ano yung Holy Ghost. Yan. Basa na tayo dun sa talata na yan. Sabi ito, Holy Ghost. Kasi sa King James Version, Holy Ghost yung ano sa King James Version, Holy Ghost. Sabi dito, until the day in which he was taken up, after that he taught the Holy Ghost had given commanded unto the apostle whom he had chosen. Sabi, in the day of Pentecost, in the day of Pentecost, and they were filled with the Holy Ghost. Holy Ghost. Sa English version, Holy Spirit yan, Holy Spirit. Pero sa King James Version, Holy Ghost. Holy Ghost po. Ito tayo sa The Spirit. Siya rin yung tinatawag na The Spirit. Dito sa Lucas 4:1. Lucas 4:1. Holy Ghost. Yan din siya din yan. Punta tayo dun sa 14. Sabi dito, and Jesus returned in the power of the Spirit. Yung Holy Spirit, tinatawag din siyang Spirit, into Galilee, and he went out a fame of him through all the regions about. The Spirit. Tinatawag din siyang the Spirit. Tapos, the Spirit of truth. And John 14:17. Sabi dito, even the Spirit of truth, whom, yung Spirit of truth, ay yung comforter, yung helper. Even the Spirit of truth, to whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for that dwelleth with you and shall be in you. Doon pa sa 16, dito sa 13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you in all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Spirit of truth. Siya yung Spirit of truth. So, pa dito, Spirit of adoption. Spirit of adoption. Malagtawan na natin kasi naano na natin to Talakay na natin to sa Spirit of the adoption dito sa Romans 8:5. pala, Romans 8:15. Sabi dito, for ye have not received the
spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ay, tawag din siyang the Spirit. Yan. Spirit of adoption. Tapos, yung eternal spirit na pag-aralan na natin to, eternal spirit. Sa Hebreo. Nine. 14. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, eternal Spirit, tapos na to, eternal Spirit, Spirit of promise, pre-spirit, hindi siya, Spirit of life, naandun to sa John 7. Try natin puntahan doon sa John 7. John 7, 39. Yan o. Sabi dito, he that believe on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow the river of the living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him that should receive, for the Holy Ghost was not given yet, because Jesus was not yet glorified. Yan. Sabihin, siya yung the Spirit of life. Tawag di siyang the Spirit of life. Ano pa? Seal. Siya yung seal. Ito sa Ephesians 4:30. Engrave not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed, sealed into the day of redemption. The Holy Spirit is, tinatawag din siyang sealed. Tapos, ano pa ba? Our help. Ang Holy Spirit ay our help. Sa 8:26. Yan. Sabi dito, likewise the Spirit also help our affirmities, for we know that what we should pray for as we ought, but the Spirit itself make intercession for us with groaning which cannot be uttered. Tinatawag din siyang Spirit of intercession, Spirit, help, Spirit of help. Tapos, yung guide, John 14:26. Siya yung guide. Sabi dito, but the Comforter, which is the, hindi pala, dito pala sa 16. Siya yung guide. Yan. Howbeit, when he, the Spirit of the truth is come, he will guide. Tinatag siyang guide. O tapos yung nasa 2 Pedro 1,
siya tawag din siyang author. For the prophecy came not in the old times, but the will of man, but the holy men of God speak as they were moved by the Holy Spirit. Moved by the Holy Spirit. Sabihin, isa siya sa mga author sa Holy Scripture. Sabi pa dito sa Timoteo 3:6. Ano pala? 16, 3:16. All the scripture is given by God, given by inspiration by God. Yan. All scripture, inspiration by God. Sabihin dito sa kung sa English na mabasahin, all scriptures is breathed out by God. Kasi tinatawag din siyang, yung Holy Spirit ay tinatawag din siyang breath of the Almighty. Wala dito, yun lang. Andito. Breath of the Almighty. Breath of the Almighty. Basahin na natin dun sa sa Job. Doon sa Job 33:4. The Spirit of God has made me and the breath of the Almighty. Kaya siya tinatawag din na Spirit of Life kasi nagbibigay siya ng buhay. Saan yun? The Spirit of Life. Yan, the Spirit of Life. Katawag din Spirit of Life kasi nagbibigay buhay siya. The Spirit of God has made me and the bread of the Almighty. Tinatawag siyang bread of the Almighty. Ano pa ang tawag sa kanya? Bread of the Almighty, Spirit of Truth. Ano na natin? Tinatawag siya din siyang renew spirit. Balik tayo doon sa 51:11. Ito. Ito tayo babasa sa King James. Sabi dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Ibig sabihin, renew spirit, tsaka right spirit. O tinatawag siyang pre-spirit. Marami ang tawag sa kanya. Tapos, ano pa ba? Siya ay mighty wind. Kahit sa Acts. Napag-aralan na rin natin ito doon sa part 2 natin. Ito sa, And suddenly there came a sound from heaven as of the rushing mighty wind. Sabi siya, tinatawag din siyang mighty wind. Mighty wind. Tapos, ano pa ba? Natawag din siyang whisperer. Dito sa John 3:8. Tatawag din siyang whisperer. The wind bloweth where it is listen, and thou hast
and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it come and whither it goeth. So at everyone that is born of the Spirit, tinatawag din siyang spirit of born spirit. Yan. Pero dito, tinatawag siya talagang whisperer. Yan sa talatang yan, whisperer. Tapos, dito sa Romans 15, sabi dito, tawag din siyang power of the Holy Spirit. Yan. Lagyan natin highlight. Sabi dito, now the God of hope fill you all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Tawag siya the power, the Holy Spirit. Last, the dwelling Spirit. Yan. So tayo dito sa 1 Corinthians 3:16. Yan, sabi dito, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him that shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Sabihin, yung Spirit of God dwelleth in you. Kaya tinawag siyang the dwelling Spirit. Dito sa 6:19. Sabi dito, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Babasahin natin dito sa English Standard. Holy Spirit yung nakalagay dito. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Kaya sinawag siyang the dwelling Spirit. Yan, the dwelling Spirit. Tapos, dito sa dwelling Spirit, saan pa ba? Dito sa 2 Korinto. 2 Korinto 6:19. 6:16. Tatawag siya the dwelling Spirit. Sabi dito, and what agreement had the temple of God with the idols? For ye are the temple of the living God, and God had said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Dwell. Kaya tinawag siya the dwelling Spirit. Wala na. Comforter siya din yun. Tapos, tinatawag din siyang mighty wind, breath, spirit, dove, tinatawag din siyang oil. Dito sa Acts 10. Yung tinatawag din siyang anointed. Sabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost.
Kasi ina-anoint yan, yung Holy Ghost. Anoint. Sumisimbolo to sa oil, yung Holy Ghost. Kaya tiyag siyang anoint. Yan. Tapos, ano pa? Tatag din siyang Spirit of Love. Dito sa Romans 15:30. Ang Spirit of Love. Sabi dito, now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit. Love of the Spirit. Tatawag siyang Spirit of Love. Marami ang tawag sa kanya. Marami ang tawag sa Bible. Marami ho ang tawag sa kanya. Titles and names of the Holy Spirit. Marami ho. Tinatawag din siyang One Spirit. Ito sa Efeso 2:18. Huwag po tayong makukompuse kasi marami hong tawag sa kanya. Kaya natin highlights. For through Him we both have access by one Spirit. Tatawag siyang one Spirit. One Spirit. Doon pa rin sa Ephesians 4:4. Yan. For there is one body and one Spirit. One Spirit. So, tinatawag din siyang unity of the Spirit. Spirit in the bond of peace. Marami ang katawagan sa Spirit. Spirit of God. Tapos dito sa 12:13 ng Corinthians. 1 Corinthians 12:13. Dito. Natawag din siyang same Spirit. Dito sa 13. For by one Spirit are we all baptized in one body, whether be the Jews or the Gentiles, whether we bond or free, and we had been all made to drink into one Spirit. Kaya siya tinatawag na one Spirit. Yan po. Ang ating, kasi marami ang pangalan niya, marami ang kanyang title. Wag ho tayong ma-confuse. Marami ang kanyang title. Siya yung Comforter, Spirit of the Lord, Spirit of the Almighty, Spirit of Truth, Spirit of God, Comforter, Shield, our help, Teacher, Guide, Author, Spirit of Adoption, Spirit of Promise, the Dwelling Spirit, Renew Spirit, the Holy Spirit. Napakarami po. Napakarami. Yan. Ang Holy Spirit ay napakarami mo. Ang katawagan niyan sa Bible, wag ho tayong makukumbuse. So hanggang dito na lang mga kapatid kasi meron pa tayong ibang magiging topic about sa Holy Spirit. Meron pa ho tayong sa gifts, yung mga gifts ng Holy Spirit. Ita-topic din natin yan. Meron yung spiritual gifts at saka yung fruit of the Spirit. Magiging topic ho natin yan sa susunod na pagtalakay natin. Kung ano yung nagagawa ng Holy Spirit sa mga Kristiyano, sa mga sumasampalataya kay Kristo. Hanggang dito lang mga kapatid ang ating topic.
Maraming salamat sa Diyos at kapayapaan at pag-ibig ang sumaatin.